Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ito ang sinasabi sa versikulo 1. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas at ang ama ang tagapag-alaga. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 1. Versikulo 2, ito ang sinasabi dito. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ang mga sanga na hindi nagbunga, inaalis ng ating Panginoon. Ang mga sanga na namumunga, nililinis para lalong magbubunga. Yan ang sinasabi dito, nga ang salita ng Diyos ay ipangaral para magbunga, para makaakay ng marami. Yan ang tinatawag nga nagbubunga. Basta ipahayag mo ang kanyang salita, salita ng Diyos, ipangaral mo, nagbubunga. Yan ang mga sanga nga nagbubunga, nililinis ng Diyos. 3, ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang salita ng Diyos, ito ang naglilinis sa bawat isa sa atin. Pag tayo ay sumampalataya kay Kristo, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, tayo ay malinis. Salita ng Diyos ang inilinis sa bawat isa sa atin. Yan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 3. 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Anong ibig sabihin nito? Pag hindi tayo nananatili kay Kristo, hindi tayo magbubunga. Kaya nga, manatili tayo kay Kristo para tayo ay magbubunga. Dahil wala tayong magagawa pag tayo ay hiwalay kay Kristo. Kahit anong gagawin natin, basta hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya nga, hindi tayo nakapamunga pag tayo hiwalay sa puno. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 4. Last verse 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ayan ang sinasabi. Pag nanatili tayo sa Diyos, magbubunga tayo. Pero pag hiwalay tayo sa Diyos, hindi tayo makapamunga. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Ayan ang sinasabi dito sa versikulo 5. Kahit anong gagawin natin, wala tayong magagawa pag hiwalay tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya kay Kristo tayo manalig, sumampalataya kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante ang buhay na walang hanggan. Dahil pag hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, pangalan natin ay wala sa aklat ng buhay. Tiyak tayo ay mapapahamak. Ayan, kaibigan, kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga ipinadala ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil pag hindi tayo maniwala, hindi tayo sumampalataya kay Kristo, tiyak tayo ay mapapahamak. Dahil si Kristo ang ating Panginoon tagapagligtas. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang hinugas ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito pa tayo, buhay pa tayo. Ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay. Pangalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bigla tayong bawian ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Delikado, kapatid, kaibigan. Kaya ngayong gabing ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano ba pagtiyak ang kaligtasan? Ganito. Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagkatapos natin nahingian ng tawad, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang ating gagawin dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu. Dahil pag nananatili ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ibig sabihin yan ng bautismo. Pagkatapos mabautismo, huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Yung 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas ng bato, ayan ang ipasunod ng Panginoon. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Anong utos yon ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ika-7 araw. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa kanyang mga anak. Yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil kung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito, bakit tayo nilikha ng Diyos?
sa loob ng 6 na araw. Saan nag-umpisa? Paglikha ang Diyos, ang sinabing 6 na araw. Anong araw na inumpisahan paglikha ng Diyos itong mundo na ito? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Tinapos ng Diyos paglikha ito sa loob ng 6 na araw. Ang sabi ng Diyos, sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. Ang Sabat, ang adlong Sabado. Yan ang araw na ipinagpahinga ng Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya nga ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para siya ay sambahin sa araw ng Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat, hindi linggo. Pag makabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Saan mababasa yun? Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Diyan mo mababasa ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi nga ang nakasulat ay araw ng pamamahinga. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ngayon nga ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa. Hindi sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi yan sinabi yan. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid kaibigan, pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay Lawa Napoy. Ang Lawa Napoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang makapagsamba ron. Yung mga ligtas, mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang makapasok doon. Yun ang makapagsamba ron. Sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Ito mga kapatid kaibigan, katotohanan ito. Ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako bilang instrumento para maipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw, mga gusto ng Diyos nga siya sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Yan. Ngayon mga kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagtuturo sa kanyang salita para tayo ay hindi maligaw. Sumunod tayo sa Panginoon. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin nagpag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.